magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas upang muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ating patuloy po na pagninilay sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang ating disposisyon bilang Kristiyano ay punong-puno ng galak sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. At ito pakiramdam ng mga alagad na nagpakita si Jesus sa kanila. Hindi sila makapaniwala. Diba minsan parang nangyayari din sa atin ito, hindi tayo makapaniwala. Pag may magandang nangyari sa buhay natin, parang it's too good to be true. Hindi makapaniwala. At minsan may kakilala ako, no? Sabi niya, "Totoo ba to? Sampalin mo nga ako, baka nananaginip lang ako." Sa tindi ng tuwa, ganon ang nararamdaman nila. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari na si Jesus ay muling nabuhay at nasa harapan nila. Naakala nila nung una, multo ang nakikita nila. Pero nung natiyak-tiyak na nila
na si Jesus nga iyon na puno ng kagalakan ang kanilang puso. At maganda rin nung paanyaya sa atin bilang Kristiyano, dahil puno ng kagalakan ang ating puso, ang mabuting balita hindi na nanatili sa atin lamang. Hindi ba gano'n naman? Kapag sobrang masaya ka, punong-puno ka ng galak, hindi mo makontain sa sarili mo yung nararamdaman mo na ibabahagi mo sa iba. At magandang imbitasyon sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon na ang mensahe ng mabuting balita, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi manatili sa atin lamang, kundi ibahagi natin ito sa lahat. Kaya ang sabi ni Jesus sa ebanghelyo natin, sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat iparangal sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kung paano natin sinamahan si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, at naging saksi tayo sa muling pagkabuhay niya, iniimbitahan din tayo bilang mga Kristiyano na ipahayag ang mabuting balitang ito sa iba. Maging saksi tayo sa mabuting balita ni Kristo, ang mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay. At paano natin gagawin ho ito? Ang ating pagiging saksi sa mabuting balita ay sa ating pamumuhay, na ang ating pakikitungo sa kapwa natin ay nahubog na ni Jesus na muling nabuhay. Sana wala nang puwang sa puso na isang Kristiyano ang pagiging matigas ang ulo. Kasi ang sinusundan natin, si Jesus na naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Sana walang puwang sa puso ng isang Kristiyano, saksi, at deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagiging matigas ang puso, sapagkat si Jesus, kahit sa krus, pinatawad ang kanyang mga kaaway. Kahit na yung kanyang mga alagad, nasa panahon ng kanyang paghihirap, naglaho at nagtago. Iniwan si Jesus sa ere. Pero nung nagpakita siya sa kanila, ano ang kanyang unang pagbati sa kanila? Hindi naman pag nagpakita si Jesus sa kanila, dahil alam ni Jesus na nagtago sila, sasabihin sana ni Jesus, ngayon, nawala kayo ha? Sige. Patas-patas tayo. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, ano ang unang pagbati niya? Sumainyo ang kapayapaan. Yung mga alagad niya na nakikinig lagi sa kanya. Pero nung siya ay sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, sila ay nagtatago at natatakot para sa sarili nilang buhay. Si Jesus ay nagpakita sa kanilang harapan at binati sila ng may kapayapaan. Ang isang taong saksi ni Jesus, tinutularan si Jesus. Ang isang taong totoong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap na tularan si Jesus. Pagiging masunurin, pagiging mahabagin, at higit sa lahat, ang dala ay kapayapaan. Tayo ay mga saksi ni Jesus na muling nabuhay. Ito ang ating misyon. Ito ang ating baon-baon na maging saksi ng Panginoong muling nabuhay sa lahat ng ating makakasalamuha at kung saan man tayo nagpupunta. Amen.